Sinners lang. Shout out sa mga Dinig nyo? Yeah. Tapos kung ako ha, sabi na tayo. makes me much more than I can. Una po, maraming salamat po. Dahil pagkamat isang buwan lang nakalipas, fresh na fresh pa rin po ang sakit ng ating mga damdamin sa ginawa nila sa mahal nating dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Kung nanonood po kayo dun sa aking mga vlog, ang sabi ko, tumatamis ata ang mangga. Dahil nakita naman natin kung anong nangyari sa Senado. Nadidetalye na kung paano nila pinagplanuhan taon ng binilang para makidnap at mawala bilang tinik sa kanilang mga plano na magkaroon na naman ng Marcos forever. Sabi nila, huwag daw ako magpolitikal. Kasi na lang ako mamaya. Ako mabawi aking mga political na sasabihin. Pero hindi po dapat magpupa ang sakit ng ating mga loob. Dahil ang ginawa po nila, hindi lang po nila kinidnap ang pinakamahal na presidente sa kasaysayan ng ating bayan. Ninabag po nila ang soberenya ng ating bayan. Ninabag po nila ang jurisdiksyon ng ating mga hukuman. Binawaliwala nila ang pagiging malayang bansa natin. Binaliwala nila ang tinatawag natin na rule of law. Ano kaya ang mangyayari kung kidnapin din natin sila pagdating ng panahon? Ano ma-apil sa live? At mahatulan ng mga kalayuan. Golden rule lang po yan. Minsan na silang napalayas sa ilang bayan natin. Ngayon, ang ginanti nila, pinalayas din nila ang ating pinakamamahal na Rodrigo Roa Duterte. Ang pagkakaiba, nang pinalayas sila sa Pilipinas, pinasuklaban sila, sinusuka sila. Samantalang ang Presidente Duterte, hanggang ngayon, iniiyakan ng marami dahil naririto ngayon sa isang dayuhang lugar. Inuhusgahan ng mga dayuhan na alam natin na pinakaayaw mangyari ng ating mahal na Presidente. Huwag po tayong makakalimot. Huwag tayong magpatawad ang pagkakaiba dahil yan po talaga ang ating pagkakamali. Nung minsan, nagpatawad tayo, walang nakulong sa kanila, sa kabila ng pagnanakaw, sa kabila ng pagpapatay, sa kabila ng paglalabag ng karapatang pantao. Ang nangyari, dahil tayo ay nagpatawad, umulit ang kasaysayan, mas mabangis pa. Dahil alam nyo naman po na ngayon, sa ilalim ng administrasyon ng Marcos Jr., pinakamatinding kahirapan sa Pilipinas. Tama. Lantaran ang kriminalidad. Yes. Nawala ang kapayapaan sa ating mga komunidad. Tama. Lumakas ang mga teroristang komunista, CPP, NPA. Tama. Napibisig pa ngayon ng Kongreso. Nawala ang ating kalayaan ng malayang pananalita. Yes. Tama. Kinukulong ang mga vloggers. Yes. Ang contempt. At kinukontempt ang mga gaya ni Harry Roque. Sabi nila, Kawawa nga. ako daw Kulong. ay magpapabagsak ng gobyerno. Upang umanhin niyo po. Dahil kung kaya ko lang gawin yan, ginawa ko na po yan. Yes. Pag nabuhos Dahil ay hindi na sila po natin tinubuli daw. maatim ang paghihirap ng sambayanan sa ilalim ng Istoryahin. Marcos Jr. Tama. Patuwarin niyo po ako na hindi ko Grabe nagawa ng pabagsakin ng gobyernong yan. Dahil ako po ay nag-iisa lamang, walang armas, ordinaryong mamamayan.
Pero darating po ang panahon, magsasama-sama muli ang mga Pilipino. Iparirinig ang boses sa buong mundo. Isusuka na naman ang hindi marunong magsilbi sa ilang bayan. Yes. Ang tanong ko, kayo dyan sa Pilipinas, hanggang kailan kayo mag-aantay? Hanggang kailan kayo magpapasensya? Hanggang kailan kayo magbibingi-bingihan? Hanggang kailan kayo magbubulag-bulagan? Nasaan ang hukbong sandatahan? Nasa saligang batas, kayo ang protektor. Yes. Hindi pa ba kinakailangan ng proteksyon ng taong bayan ngayon? Ang Presidente Duterte na inako ang lahat ng binibintang sa kasundaluhan. Dahilan kung bakit siya ngayon nakakulong. Pinakulong sa dayuhang bayan. Hindi ba kinakailangan ni Presidente Duterte ng inyong mga proteksyon, mga kasundaluhan at kapulisan? Hanggang kailan tayo mananahimik? Hanggang wala ng Pilipinas? Ang nagbubuhay na lang po sa Pilipinas ay yung mga OFW. Yes. Dahil sa inyong mga padala, sa inyong mga mahal sa buhay. Wala na pong industriya. Ang yumayaman, mga cronies na lang ni Marcos Jr. Tama. Hanggang kailan tayo mananahimik? Kaya nga po ang aking pakiusap, kayong mga naririto sa Europa, bukas po ang inyong mga mata kung anong dapat na ginagawa ng gobyerno. Dito po sa Europa, libre ang gamot, libre ang paggamot. Yes. Sinulong na po natin ang batas na yan dahil yan ay naranasan ko na nung ako estudyante sa Inglaterra. Anong ginawa nila? Kinukurakot po nila ang salapi na nakalaan para sa mahihirap na kababayan natin. Sinulong po natin ang batas yan dahil nais nating maramdaman kung ano ang karanasan dito mga Pilipino sa Europe na walang namamatay dahil lamang sa kahirapan. Anong ginawa nila? Linamon nila ang salapi na nakalaan para sa kalusugan ng ating mga kababayan. Buhaya sila. Muli, hanggang kailan tayong magtsatsaga? Hanggang kailan tayo mananahimik? Mag-aantay pa ba tayo ng marami pang digong ang kanilang ipapakidnap at ipakukulong sa mga dayuhang lugar? Kailan tayo magkakaisa? At yan po ang pakiusap ko sa inyong mga Pilipino naririto. Kayo ang dapat magdala ng mabuting balita na posible na ang gobyerno manilbihan sa taong bayan, na posible ang buwis na galing sa ating pawis at sa hirap po pwede magbigay ng libreng gamot at paggamot, libreng edukasyon at hindi napupunta sa mga bulsa ng mga kurakot ng mga buhaya. Kanina lang po, may hinatid ako sa airport ng ating pinsan. Meron daw congressman namimili ng 2 bahay sa Vancouver. Oh my God. Ang dami raw perang binigay ni Tambaluslos kapalit ng impeachment ni BP Sara. Kayong mga congressman, Sana all. wala na ba kayong mga konsyensya? Mga buhaya yun. Paano nyo pinapakain sa inyong mga anak ang salapi na galing sa nakaw? Correct. Paano nyo nasisikmura na ang nakalaan para sa pinakamahirap, pinambibili nyo ng bahay sa Vancouver? Ayan naman sila. Wala na talaga silang mga hiya. Tama. Again, ang tanong, Pilipino, hanggang kailan kayo mananahimik? Tama po na lahat tayo aktibo sa social media. Tumaas po ang balahibo ko nang umabot ng 270 million ang aking viewers sa Facebook. Sabi ko, isang galing yun, 110 million Pilipinos. Baka naman pati sa viewers, pero dagdag bawa. Pero naisip ko, marami sa atin ang nag-iisip na sapat na yung kanilang boses sa internet.
Tama po yan na magsalita tayo sa internet dahil yan ay binigay, teknolohiya na binigay ng Panginoon para marinig ang ating boses. Pero hindi po yan sapat. Kinakailangan lumabas pa rin, makiisa at magsuligaw sabay-sabay. Tama na, sobra na. Sa mga darating na araw, titindi pa po ang pagigipit na gagawin nila sa akin. Tagaan niyo po yan sa bato. Lalong-lalo na binigyan nila ako ng dangal nang ako'y pagbintangan na ako daw ang nagkalat ng pulboronic video. Sana nga po, pwede kong tanggapin yung dangal na yan. Dahil ang pulboronic video po ang nagbigay patunay sa matagal nang sinasabi ni Tatay Digong na matagal na niyang alam na gumagamit ng pinagbabawal na droga ang Marcos Jr. Pero ano po nangyari sa pulboronic video? Wala lang. Alam namin, gumagamit siya. Wala lang. Kahit may ebidensya Hinayaan na. pa rin nating manatili sa pwesto ang taong wala sa tamang pag-iisip. Nagtataka ba kayo kung bakit ginawa niya ito kay Tatay Digong? Dahil ito'y impluwensya ng pinagbabawal na gamot. Sinong nasa tamang pag-iisip ang magbibigay ng kapwa Pilipino para husgahan ng mga dayuhan para sa mga krimen na nangyari sa Pilipinas? Bangag kasi. Yung pulboronic video po ang talagang nagpaniwala sa marami sa atin na wala siya sa tamang pag-iisip. Pero anong nangyari? Wala lang. Siguro na, bangag siya. Wala lang. Tinanggap. Bakit niya tinatanggap Maganon-ganon. ng presidente na may kapangyarihan? Nakalad ka rin tayo sa gera na wala naman tayo kinalaman. Binuksan Ay mo wala yung sa blouse tamang niya. pag-iisip. Nakita ko sa dito. Ay, ginawa siya. Hanggang magandang ganyan siya. Maraming salamat po. Nais ko pong batiin ang kapulisan ng mga taga-Holland. Hello, Miner Polizzi! Hello, Miner Polizzi! Hello, Miner Polizzi! Yeah, where's an Alma? Welcome here, eh? We are welcome here. Si Alvin. Ay, tawo ba? Huwag kang tumawa sa mahirap magkalisod. Tayo payagan dito. Lalong-lalo na doon sa mga nasa Pilipinas. Hanggang kailan kayo magtsatsaga sa ganitong buhay? Kaya nyo pa bang mag-antay ng 3 taon? Kaya pa! Meron pa ba tayong Pilipinas sa 3 taon? Mag-aantay pa ba tayo? Kung nagawa na natin 2 beses yan sa kasaysayan natin, bakit hindi nangyayari ngayon? Wala akong krimen na sinasabi dahil nakasaad sa saligang batas na ang people power ay kabahagi ng ating kasaysayan. Kami po sumusunod sa batas. Ang nais po namin sa mapapayapang paraan, bagat alaman po namin na ang sagot ng gobyerno hindi na po dinadaan sa mapapayapang paraan. Dinadaan sa kidnapping, dinadaan sa tanim kaso, dinadaan sa pandarambong. Well, kaya na aking pangako, hindi na ako tatagal. Dahil baka wala na rin tayong permit sa susunod. Pero maraming salamat po. Ang aking panawagan, hanggang kailan Pilipinas ang inyong pasensya? Tama na. Sobra na. Magandang gabi po. Buhay ka, Atty. Buhay ka, Buhay! Attorney Roque.
mga voter, Oh, Attorney Alvin na po. atras ko, parang umaabante kayo lahat. Ang gawin natin ngayon is meron pong prayer na i-offer. That's form po ang prayer na to. Ang mag-offer po si Kelly Brokover. Makinig po tayo sa kanya. Salit lang sandali. Who says police are very hard people? No, they have a very good heart. We zijn heel trots op onze politie in Nederland. Ze zijn heel lieve mensen. Kijk eens aan. Dankjewel. Thank you so much, Mr. Policeman, for tonight. Thank you. I made a speech during the meeting briefing. Ang sama ni video ni picture. Thank you so much. That's really good to know. Namam daghan agatan ang